This is a very good example of the things that you get out of protecting nature. It's accessible to everyone and it's for free. Ngayong linggo, binigyan ako ng pagkakataon na maipagluto at makasalo si Gerald Kinit, pati na ang kanyang mga mahal sa buhay na nakatira rito sa Kinit Eco-Integrated Farm. Laki sa pamilya ng mga magsasaka si Gerald. At kahit na nagtrabaho siya bilang nurse, nagbuhos din siya ng panahon para tuparin ang isa pa niyang pangarap. Ito ay ang gisingin ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa pagsasaka. Tinuturuan talaga natin yung mga kabataan, chef, na mag-engage sa hindi lang sa farming kundi sa business at tinatawag ho natin itong agri-entrepreneurship. Ang mga putahing nakalatag sa hapag ng pamilya Kinit ay kombinasyon ng classic at modern dishes na nagbibigay-pugay din sa kulturang Pangasinense. Simulan natin ang pagluluto sa isang roast turkey na ibabaon natin sa lupa. So Food Explorers, sanay kayo makakita ng mga naglelechon ng nasa ibabaw ng lupa. So bibigyan natin kayo ng example ngayon kung paano ninyo magagamit yung siguro bakanting space sa bakuran ninyo or siguro pag nasa camping kayo. Maghuhukay tayo ng lupa at doon natin sa loob iluluto yung ating pabo. Hukay lang tayo ng mga 2 feet, basta lampas tuhod nyo. Para lang may enough na space. Depende rin yun sa laki actually ng pabo ninyo. Pwede nyo itong gamitin sa pato, sa manok, even sa siguro pork belly. And then, make sure lang na may bato kayong ilalagay sa ilalim. Parang yung ginawa natin sa Sambali before, kung saan tayo nag-clam bake. So parang ang science kasi doon is, lalagay natin ng bato, paapuyan natin ng 30 minutes to 1 hour, and then yung matatrap na init doon, saka siyang magluluto doon sa ilalagay nating protein. In this case, yung ating pabo. So, tatakpan lang din natin yun ng lupa, antayin lang natin maluto. So, ito yung pinakamahirap na part dito actually, yung maghukay. So, imbis na magdala kayo ng oven or kung wala kayong oven, this is something that you can definitely try kasi may ibang flavor siyang ibibigay. Kadalasan kapag maglelechon tayo, manok, baboy, kailangan pa nating magsaing para meron tayong starch component, kumbaga. Yung ating recipe, stuffing ang gagawin natin. Base natin dito is from sweet potatoes or kamote. So yun lang, hiwain lang natin yung ating kamote. And siguro just to add some level of flavor doon sa ating stuffing, lalagyan din natin siya ng mansanas. Yes, in a way, medyo hawig to doon sa mga Western dishes, lalong-lalo na pag pabo for their Thanksgiving. Yung mansanas component natin, it's optional. Kung gusto ninyo ng pure kamote lang, pwede nyo ring haluan yan ng ube or any other root crops. Definitely, panalo yan. Yan, ready na yung ating kamote at yung ating mansanas. Lalagyan ko lang siya ng mantikilya. And another optional ingredient, yung ating pasas. And season lang natin siya with some salt. Salang na natin. Okay na yung ating stuffing, pero bago natin siya isiksik, lalagyan ko lang muna ng leeks. Ayan. Mix lang natin. Then pwede na nating ilagay. Yeah, definitely yung ating stuffing would add flavor. Siyempre yung konting sweetness
ng ating sweet potato. And then yun yung bango ng ating leeks. And of course, pinakamaganda kasi dito, kapag nilabas na rin natin yung stuffing, yung flavor din naman ng turkey mapupunta rin sa loob. Pag nakikita ninyong may gap pa, what we can do is stuff it with a whole fruit. And then, secure na lang natin yan. So ready na yung ating turkey. Ready na rin yung ating hinukay na oven. Salang na natin. This is optional. Pero just in case lang may mga save tayong parang katas niya, pwede nating ihalo sa sauce. And then meron din tayo ditong bakal. Doon natin siya isasabit. Kaya nga.